Bago pa man inilabas ang Yamaha NMAX ay marami munang mga Chinese brand new motorcycle scooter ang inilabas sa bansa na kung saan tinalo ang market value ng mga Japanese brand dahil sa napakamodernong features na may napakamura lang mga presyo. Pero bagamat ganun ay hindi nagpatinag ang mga sikat na brand sa bansa gaya ng Yamaha at Honda, kasama ng Suzuki at Kawasaki na nauna nang naglabas na rin ng bagong mga motorsiklo. Ang punto ng video na to ay matatalo na kaya ng Yamaha ang mga bagong scooter sa pagdating ng Yamaha NMAX? Mas bibenta kaya ang modelong ito sa masa dahil sa pagkakataong ito ay tuluyan nang inilabas ang NMAX Turbo 2025 model sa Pilipinas at yan ang iisa-isahin natin ngayon kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigay po mo like, subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Sa wakas, kumpirmado nang dumating ang bagong Yamaha NMAX sa Pilipinas. Para sa dagdag na naman na modelo ng brand sa line-up model nito sa bansa, ay tiyak na magkakaroon na naman ng bagong pagpipili ang motor ang mamamayan, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang bumili ng isang bagong motor. Itong bagong Yamaha NMAX ay inilabas sa bansa na may dalawang klase ng pagpipiliang variant, ang Standard at ang Tech Max version. Ang presyo ng Standard ay nagkakahalaga sa estimated price na 155,900 pesos. Hindi pa yan ang magiging official rate ng NMAX kasi maaaring madagdagan pa yan pag i-display na yan sa mga kasa o mga branch ng motor trade. Ang Standard variant ay mayroon ng mga kasamang features gaya ng bagong TFT display instrument meter panel, bagong rear suspension na may reserve tank canister at keyless entry, dual disc type na may kasama na rin mga bagong safety features. Samantalang ang Tech Max version ay mayroong bagong engine na nilagyan ng YECBT o Electronic YECBT. Para mas kumpleto at aprobado, ang bagong modelong NMAX ay nilagyan ng newly styling na front face design na hindi lang ginawang mas functional, mas pinalakas ang performance, nilagyan ng mga bagong connectivity at bagong mga safety features, maging ang visibility ng Yamaha NMAX ay mas na-update na ngayon. Ang Tech Max version ng Yamaha NMAX ay nagkakahalaga sa presyo na 175,900 pesos. May bagong mga disenyo ng mga ilaw at DRL kasama ang pagkakaroon ngayon ng projector type LED headlight na nasa gitna. At gaya ng dati ay naroon pa rin naman ang malapad at malaki na front windshield protector nito kasamang matatalas na edge ng garnish at pairings at ang isang front fender na may karugtong dalawang cover ng mga suspensions. At ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover kasamang bagong radiator grille cover na disenyo. Maliban dyan ang rear portion naman, pagdating sa combination lamp, meron pa rin naman itong dalawang tail lamp na may panibagong version na rin ng disenyo. Ay mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor lalo na sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harapan, gaya ng mga turn signal light indicator at tail lamp ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetic sa feel nitong bagong Yamaha NMAX, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng sa previous model ang disenyo nito. Hindi pa ito naka-naked handle na madalas inire-request na ng marami sa brand. Pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumaganda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity gaya ng Y-Connect system. Ay mayroon pa rin naman sa modelong ito. Yun nga lang mas modified na ito kumpara sa dati at mas in-update pa. Hindi pa nga lang natin malalaman kung ito ba'y magkakaproblema rin sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ang siyang nagsisilbing monitoring system o guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo, na kung saan dito makikita ang ilan sa mga maintenance recommendation gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance o change oil at ang last parking position. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita natin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo'y nagmamaneho. At pagdating sa makina,
Isa sa pangmalakasang balita ng Yamaha ang pagkakaroon ng bagong Yamaha NMAX daw ang turbo ngayon sa buong performance ng makina na tinatawag na Yamaha Electric CVT o YECVT at tinatawag din na Turbo Y-Shift. Meron itong additional na buton sa kaliwang handle sa lower portion makikita sa ibaba mismo ng pindutan ng busina na kung saan nakalagay ang ship name sign nito. Kalakip ng bagong sistemang ito na Y-Shift function ang tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle na tinatawag na low kumpara sa mga mababagal na pagpapaandar. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y shifting nito ay tinatawag na high na nagpuproduce ng additional acceleration sa motorsiklong ito na nakadepende sa kung anong level ng shifting nito ang pipindutin mo. Baga meron siyang mga nakatagong puwersa sa pagpapatakbo. Lalo na kung gusto mo ng mas mabilis ang biyahe, di naman kaya makipaghatawan sa kalsada. Maganda rin ito kung mga pataas ang kalsada o paahon na kondisyon na kung saan inibigyan ng ekstra lakas ang motorsiklo para mas tumindi pa ang lakas lalo na sa mga akyating kalsada. Kaya naman itong bagong Yamaha NMAX ay mas naging highlighted sa pagkakaroon ng bagong performance na to na turbo sa makina. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Itong modelo ay wala pang naitatalang kabuuang bilis. Pero kung ikukumpara sa old version na gumagawa ng 125 km per hour na top speed, malamang sa malamang ay mas lalakas ito ng kaunti kumpara sa dati. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na injected type at cooling system na liquid cooled. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km per liter kumpara sa dati na 35 km per liter lamang. Ang fuel tank capacity nito ay 7.1 liters pa rin. Pero paniguradong mas malayo-layo na ang mararating dahil sa katipiran na nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang naka-telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas naging makakapit dahil sa parehong naka-ventilated disc type at naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit din na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. Meron itong kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R13 at rear tire size na 130 by 70 R13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga safety features, lalo na sa brakes na dinagdagan ng anti-lock braking system o ABS na naka-dual channel. Isang safety features na nag-unlock sa mahigpit na kapit ng brake, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo. Upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nilagyan rin ito ng isang traction control system o TCS, isang sistema na nagpapanatili sa balanseng pagmamaneuver lalo na kung may dadaan mo ito sa madudulas at mababatong kalsada dahil sabay nitong pinapaikot ang magkabilaang gulong para ma-enhance ang stability at mabawasan ang tendensing madisgrasya o masemplang sa kalsada. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nakakilis entry na rin na may anti-theft alarm system at answer back key system. Mas secure ito kaysa sa mga de-manual key pa lamang o yung mga nakadangle key pa lamang. Sa bansang Indonesia, 5 klase ng variant na inilabas nito, pero dito sa Pilipinas, 2 pa lamang po ang dumarating. Ang standard variant at ang TechMax version na nagkakahalaga mula sa 155,000 pesos hanggang sa 175,000 pesos. Kaya naman ang susunod pang modelo ng brand, asahan nyo na darating na rin dito sa Pilipinas, ang bagong Yamaha Aerox 2025 model. Ay tatalakayin na rin natin sa video na ito ang newest version sa family ng Yamaha,
ang Aerox 2025 model. Kakalunch lamang nito ngayong taon sa 4 na klase ng variant na pagpipilian sa kung saan bansa ito mismo ginagawa, sa bansang Indonesia, at may estimated price ngayon na 109,000 pesos hanggang sa 152,000 pesos. Hindi nagkakalayo sa mga kasalukuyang presyo nito sa previous model nito na nasa Pilipinas ngayon. Ang pinakamababang uri ng variant nito ay tinatawag na standard variant, na mayroon lamang features na manual key shutter lock system at rear suspension na ordinary shock absorber. Samantalang mga sumunod na variant nito ay tinatawag na Cyber City variant, turbo version at range topper nito na ultimate version. At kagaya na lamang ng sinabi natin sa una pa lang, na ang modelong ito ay nilagyan din kagaya ng NMAX ng mga makabagong specs and features. May bagong disenyo sa external gaya ng twin projector LED headlamp na may kasamang LED type din na daytime running light. At halos ganun pa rin naman ang kabuuang hugis nito tulad ng sa dati. Ngunit na-reshape nga lang ng kaunti ang frontal face design nito at nawala din ng ilang mga bagay na dati ay meron sa lumang modelo. Kagaya na lamang ng mga turn signal lamp indicator nito na dati ay nasa ibaba lang ng mga fender, ngayon ay nasa matulis na parte na ng headlamp sa itaas. At pagdating sa rear portion, medyo numipis din kung mapapansin ang mga turn signal lamp indicator at na ibang forma ng rear combination lamp system. Pero ang maganda rito, ang mga ilaw nito ay pare-parehong mga naka-LED type na naklase. Itong bagong Yamaha Aerox 155 Turbo ay pinapagana pa rin naman ng mapagkakatiwalaang makina nito na may kabuuang 155 cubic centimeter na displacement capacity, na may kasamang liquid-cooled na cooling system, single cylinder, 4-stroke, single overhead camshaft at 4 valves. At meron din itong VVA o variable valve actuation, kasama pa rin ang Blue Core technology ng Yamaha na may kakayahang magpalabas ng maximum output na 15.2 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at maximum torque na 14.2 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. May bore and stroke size ito na 58 by 58.7 mm at compression ratio na 11.6:1. At dahil sa pinakabagong feature sa engine nito na tinatawag na Turbo Y-Shift Yamaha Electronic CVT o YECVT, ay mas madadagdagan ang lakas ng performance nitong motor, pati na ang magandang fuel economy, na kung saan pwede mong i-accelerate ang bilis ng motor sa pamamagitan ng 3-level speed condition sa pamamagitan din ng additional buton na makikita sa ibaba ng switch ng busina nito sa kaliwang side na handle upang magkaroon ng extra power dahil yan sa bagong ikinabit na sistema nito sa bagong modelong ito na sinamahan pa ng 3-type level speed na tinatawag na low, medium at high, plus yung turbo driving modes na pagpipilian gaya ng T-modes option na para sa urban rides at ang pinaka the best na sports mode na para naman sa highway at long rides. Wala pang naitalang eksaktong bilis para sa bagong modelong ito, pero ang sabi ng manufacturer ay magbibigay ito ng magandang performance, bilis at magandang fuel economy kumpara sa previous model ngayon na papalitan nito. At speaking sa fuel economy, ang bagong Yamaha Aerox ay maglalaman pa rin ng 5.5 liters na fuel tank capacity at may fuel consumption rate na 45 km per liter. Fuel injected type na rin ito na klase, kaya siguradong matipid-tipid ang biyahe. Itong Yamaha Aerox 2025 model ay may kabuuang bigat ngayon na 130 kg para sa turbo variant nito. Samantalang mas gumaang naman ng 5 kg ang standard variant nito na may kabuuang timbang lang na 125 kg. Meron itong sukat ng wheelbase size na 1,350 mm at ground clearance size na 165 mm, habang ang seating height nito ay nasa 790 mm. Itong bagong Mio Aerox Ultimate version ay nilagyan din ng mga makabagong suspension gaya ng rear suspensions nito na nilagyan na ng reserve tank canister, 2 coil spring swing arm at dual shock absorber, habang ang front suspensions naman
ay naka KYV front telescopic fork na klase at may sukat na 30mm inner tube. Mas pinakapal lang front suspensions ngayon ng bagong modelo kumpara sa previous model nito. Kaya siguradong magbibigay din ito ng komportabling biyahe kahit pa sa mga off-road ride trips sa pagkakaroon ng mga bagong reliable suspensions para sa bagong modelong ito. Itong 2025 Yamaha Aerox pagdating naman sa modern features ay hindi rin talaga magpapahuli. Nilagyan ito ng bagong TFT display instrument cluster na may kasamang music navigation team, may lifetime records at mga bagong connectivity na kung saan dito mo rin makikita ang type of moods nito na pagpipilian na tinatawag na standard mood, dynamic mood at sports mood. Naya-adjust din ang brightness ng display ng cluster depende sa iyong preference at sa light condition. At isa pa, mas madali na rin ang access nito at mas mauunawaan na ng kahit na mga beginner. Yun nga lang, kailangan aralin sa kaunting oras ang ilang mga sign at mga gamit nito. Itong bagong Yamaha Aerox ay nakakuha rin ng bagong safety and security features. Kagaya na lamang ng pagkakaroon ng traction control system na magagamit mo lalo na sa mga off-road ride condition at anti-lock braking system na magagamit mo naman sa mga emergency braking. Kasama pa ang parehong front and rear disc brake na klase na ng braking system nito. Isa pa, gaya ng sa previous model, ay narito pa rin naman ang ilan sa mga features nito, gaya ng idling stop system o start and stop system. Kasama ang side stand kill switch, hazard lamp system, pass switch, keyless entry na may kasamang answer back key system. Mas kukumpletuhin ito lalo na kung ang top-end variant ang pipiliin mo. Sinamahan din itong bagong Yamaha Aerox ng USB port socket para naman sa pagcha-charge ng gadget. Narito pa rin ang malawak na underseat compartment storage na may 30 liters, dalawang console pocket para sa maliliit na gamit at mas magandang handlebar na napupuno ng mga switch control system. Ang bagong itsura ng mga wheel and tires nito ay halos katulad rin ng sukat ng sa previous model na Yamaha Aerox na narito sa Pilipinas. Inilalabas pa lamang ito ngayong taon sa bansang Indonesia na kung saan ay nagkakahalaga sa estimated price mula sa 109,000 sa pinakamababang variant hanggang sa 160,000 pesos sa pinakamataas na variant nito. Hindi pa official ang presyo na yan dahil maaaring tumaas o bumaba pa yan kapag tuluyan ng dinala itong bagong Yamaha Aerox dito sa Pilipinas. At kung kailan nga ba ito dadalhin sa bansa, wala pang malinaw na aksyon o mga impormasyon kung ngayong taon din ba ito dadalhin sa Pilipinas. Gayunpaman ay pwede mong i-comment ang iyong opinion kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, baka naman kabihin po subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment, kaibigan o pa lang sa ganun masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!